Hello guys, good morning and welcome back to my vlog. For today's vlog guys, para akong nagpapakaseryoso dito dahil magre-review tayo tungkol sa sapatos ko. So ito, marami kasi nagtatanong sa tuwing sinusuot ko itong sapatos ko sa daanan, sa palengke, lalong-lalo na sa mall dyan sa Magic Mall Santa Cruz dyan sa Zambales. Nung pumunta ako dyan, nasuot ko yung sapatos ko. Ang daming nagtanong, siguro mga nasa 99.99 na katao yung nagtanong sa akin kung anong series daw yung sapatos ko. Tapos saan ko siya binili, kung magkano. Humbly speaking guys, talaga namang maganda at yung parang eye-catching yung design at kulay ng sapatos na napili ko. Pero nung binili ko to, hindi ito yung design na hinahanap ko. Ang gusto ko kasi yung mga low cut na parang airy-airy na magagaan, hindi yung yung bulky na magaan. Na hindi ko talaga siya, as in hindi ko talaga siya wala siya sa isip ko na ito ang bibilhin ko kasi may ibang design akong gustong bilhin. So noong October 15 nasa Riyadh pa ako, noon binili ko to sa Al Batha dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Shout out sa inyo mga taga Batha dyan, sa mga OFW na nandiyan pa sa Saudi Arabia. So binili ko nga noong October 15 at heto na siya. Ipapakita ko na siya sa inyo. Ito yung series nito sa mga nagtatanong kung anong series yung sapatos ko. Nike Air Force 1 Low Cut. Kasi meron pala siyang high cut. Konting trivia lang guys na yung Nike Air Force 1 ay ginawa pala noong 1982. Nag-stop yung release niya noong 1984. And then noong 1986, nagre-release ulit sila. So nagkaroon pa ako ng konting trivia at konting research tungkol sa sapatos ko. So ito din sa sapatos ko guys, ang Nike Air Force 1 Low Cut. Bakit low cut? Ito pala yun, may low cut dito. Kasi iba ng pag hanggang dito, yung may mga ganon-ganon, yung parang velcro, yung mix, gumaganon-ganon. Yun yung high cut. Ito ang napili ko guys kasi mura. Ang original price nito guys is 850 SR. Nung hindi pa siya nag-sale. Pero nung nagpunta ako doon dahil nag 50% off sila, naging siya, 450 SR lang siya. Ganito yan. Nike Air Force 1 red blue white. Yan yung description niya. Ang problema dahil siya, yung parang lumang style, tsaka out of stock na kasi to guys. Ito yung last piece nung bumili ako doon sa kanila. Ito yung last piece. So akala ko nung binili ko to meron pa to. Yung pala wala na. Sabi ko kasi Arabic yung yung nagtitinda, sabi ko Jiba Jadid. Tani Jadid sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, Malis Mudir, sabi niya Mafi. Sorry, sabi niya wala na daw. Pero nung sinuot ko kasi siya, talagang ang ganda sa paa, tapos nadagdagan yung height ko. Tapos nakakatangkad siyang tingnan kasi ang haba niya. Tapos yung size, talagang gustong-gusto ko siya. Tapos yung design, nagustuhan ko din kasi blue yung favorite kong kulay. Tapos may red pa. Tapos as in talaga guys, legit talaga siya. Ito yung check sa niya, harap niya. Tapos meron pa yan sa likod. Ayan. Tapos itong lining niya dito. Tapos sa loob nito guys, madumi kasi itong isa, kaya ito na lang isang ipapakita ko. Ayan yung niya, yung description niya, tapos dito din meron, tapos yung Nike logo, tapos doon sa loob mismo talagang guys, ang ganda sa paa, puro foam siya. Pag titingnan niyo siya parang ang laki-laki no, pero pag sinuot niyo to, sobrang gaan. Ang pangbili, yun na nga nasabi ko na yung presyo niya, no? Nasa 850 SR, yung original price niya. Pero dahil sa last piece, nakuha ko lang siya ng 450 SR. Nag-search din ako online kung meron dito sa Pilipinas, Nike Philippines. Parang wala talaga silang stock guys. Tapos nag-search pa ako, deeper search. Nakakita ako sa eBay. Nasa $85 pa ata siya guys. Sa US yung eBay, di ba? Pwede pa tayong bumili dito nun kasi may mga gustong bumili din ata kasi marami talagang nagtanong ng
tungkol sa sapatos na to. Tapos yung kulay niya, unique. Wala pa akong nakitang nagsuot ng Nike na ganito, na gantong kulay. Nagustuhan ko din siya sa ganong ano, parang ganong factor. Yan, factor tayo. Tapos yung kulay niya, guys, masdan nyo. Di ba nasabi ko kanina, ang kulay niya kanina sa description ay red, blue, white. Parang ano na siya, parang ito, o tingnan niyo yung label na dito. Kasi nga, matagal na daw tong stock na to. Walang bumibili sa kanya dahil may kamahalan. Tapos yung size niya, parang sakto lang talaga siya sa akin. Parang destiny talaga kaming dalawa. Walang bumibili sa kanya. Tapos yun nga, mahal. Eh ako naman ano, pagka nagustuhan ko talaga, pinag-iipunan ko talaga kasi yung mga gusto ko. Nagustuhan ko siya mahal. Kahit hindi ako kumain, talagang binili ko siya kasi nagustuhan ko talaga siya. Itong nga pa lang dito sa kanya guys, leather yan. Leather ito nandito. Tapos yung kulay niya, dahil sa kalumaan, lumang stock, walang bumibili. Ayan, alam niyo naman sa Saudi Arabia, mainit. O baka nainitan siya sa stock room. Ayun, ganun pa man, kinuha ko siya kasi maganda talaga siya. Tapos yung kulay niya, yung ito, parang nakadagdag siya sa pagiging authenticity niya. Parang antique, parang unique talaga kasi bihira yung gantong design. Marami talagang napapatingin dito sa sapatos ko na to guys pag sinusuot ko siya. Yun nga lang, medyo may kalumaan. Tapos, pangatlong beses ko na pala itong ginamit guys pag bumabiyahe ako papuntang Zambales. Sa paglilinis naman guys, ang panlilinis ko lang dito, wala, hindi ko siya nililinis. Hindi ko pa siya nilabhan. Kanina bago ako nag-vlog, naglagay lang ako ng alcohol sa bimpo, tapos pinunasan ko siya. Ayaw ko siyang basain kasi masisira, matatanggal yung pagka-authentic niya. Tsaka yung mga gantong sapatos, parang maganda na madumi, 'di ba? Nakakadagdag ng ano 'yon, parang nakakadagdag ng pagiging original niya. Eh siya nga pala, hindi ko to pinagyayabang, happy ni flex ko lang. So ayun guys, sa mga nagtatanong sa akin, shout out sa inyo diyan sa Magic Mall Santa Cruz. Ito ay Air Force 1. Yun yung series, tapos kung magkano, nasa 450 SR ko lang siya nabili, pero ang original price niya is 850 SR. Kung magkano yun, times 15, 850 times 15, yun yung price niya. Dito sa Pilipinas, hindi na ako makakabili nito kasi sobrang mahal na mga bilihin dito. Ganun pa man, nagkaroon tayo ng chance na bumili sa ibang bansa. Kasi OFW naman tayo, parang reward natin sa sarili natin. So, binili ko siya sa Saudi. Meron dito sa Pilipinas, meron sa online, sa eBay. Pwede nyo i-check, baka meron sila kung paano nyo bilhin. Hindi ako kasi marunong mag-online. Pero, mas maganda yung authentic, yung parang nandun ka sa, wala kasi ako tiwala sa online. Kaya ayun, maraming salamat at nagkaroon tayo ng chance na bumili ng ganito. So, paano yan guys? Sana nabigyan kayo ng kunting kasiyahan sa mga mahilig sa sapatos dyan. Sana nagustuhan nyo yung parang amateur review ko sa sapatos na to. So, paano yan? Ito pa rin si Dorot. Until next vlog. Kung hindi pa nakasubscribe, please subscribe and hit the notification bell para notify ka sa mga vlog kong maganda at makabuluhan. Until next vlog. Bye-bye.